Dadayo muna tayo mga kagala ng lipat bahay dito sa aming Nanay Liti at ito nga hindi mawawala ang bilo-bilo kapag naglilipatan. Pangalawang tahanan na nila itong may ituring mga kagala ko. Kasi may bahay talaga silang una, hindi naman nalalayo ang itsura at ang laki dito sa bahay nilang bago. Kaya nga lang dahil nga umiidad ng si Nanay Liti ay napagdesisyon na ng kanyang anak na panganay na magpagawa ulit ng bago para sa maalwang lugar na pagkilos dahil patag dito. Doon sa unang bahay nila ay maganda ang lugar, mayaman sa tubig. Ang problema nga lang dahil nga si Nanay Liti ay hindi nakakapaglakad-lakad masyado. Kaya napagdesisyonan dito sa mas maalwan at patag na lugar magpagawa ulit ng bago. Nakakatuwa 'di ba at masarap sa pakiramdam ng isang magulang na kapag ang anak ay priority sila, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay na sila ang iniisip kung ano ang ikakaalwa nila. Sabi nga ang pera ay kikitain pa pero ang kasiyahang ibibigay sa magulang ay hindi matatawaran ng saya. At ito na nga yung loob ng bahay nila, ipapasilip ko lang ng konti mga kagala. Ayan si Nanay Liti. May kwarto sila dito, ito yung pinakang sala nila tapos may pinto sila dito palabas. Dahil nga halimbawa kung gusto mong pumunta sa parting likod na ito, hindi mo na kailangan dumaan pa ng terrace, nandito ka na matik sa gilid. Napaka-presko ng paligid nila dito mga kagala. Kaya kahit may kainitan ay iba-iba ang ihip ng hangin. Maganda rin dito ang napili niyang lugar kasi malapit sa kapitbahay at hindi na rin ibang tao ang mga kapitbahay nila dito. Para na rin kapag walang kasama dito si Nanay Liti ay may titingin-tingin sa kanya mga sariling tao. Nandito mga kagala, ang simple nilang kusina, ayan yung kwarto ni Nanay Liti kasi dyan nila inilagay dahil malapit sa CR. Tapos kung lalabas ka naman dire-diretso, kung mag-uumpisa ka dito sa kusina, ayan yung itsura niya. Napakaaliwalas, napakasimple lang ng plano. Ganun naman talaga, sabi nga kung anong plano doon ka masaya, sabi nga piliin mo yung simple pero the best. Ito na nga yung papalabas, papunta dito sa terrace at ayun yung isang kwarto ng mga bata. At kung pupunta ka naman dito papalabas, papunta sa terrace, ay may makikita ka talagang isang bakante lang dito. May plano kasi sila dyan, hindi pa nila alam kung anong gagawin nila, basta binakante lang nila. At ito yung terrace nila. Marami-rami pa man ang kulang, pero mapupunoon din yan sa mga susunod pang mga araw. Naiusad nga ngayon sa susunod pa ba naman kaya kunting-kunti na lang yan. Congrats sa iyo Jawo at happy birthday kay Nanay Liti. Pagpipintura na lang mga kagala ang halos kulang dyan sa kapagkikisame nila sa mga susunod pang mga araw. At ito na nga makikigulo na tayo sa paggagawa nila ng bilo-bilo. Sa lipatan talaga ng bahay mga kagala dito sa amin sa probinsya ay hindi na mawawala ang paggawa ng bilo-bilo or tinatawag ng iba na pinindot, kayo na ang bahala kung ano ang tawag sa lugar ninyo. At ito nga masaya silang gumagawa dito at ako naman ay kumukuha muna ng souvenir bago makigulo sa kanila. At habang gumagawa nga kami ay naalala nila yung isang kaibigan namin na si Ate Rona Padida. Shoutout sa iyo Ate Rona. Babasa mo kay Joey, Ay, ha? Nang, kumusta ka na dyan, Nang? Miss ka na Hi. namin. Pag umuwi ka dito, magaganda tayo, ha, bilo-bilo. Sabi, ay nangalatiyan dito sila. Habang nagkakayod ang ate kong panganay, ayan si Ate Merly at ayun yung isa si Ate Ling, yung sinundan ng panganay namin sa babae. Bali mga kagala, apat kaming sunod-sunod na babae at kaming tatlo nga ang sunod-sunod. Ito kami ngayon sama-sama. At habang nga kami ay nagkakagulo sa pagkukwentuhan, ako'y nakikinig lang sa kanila at ako lang ang tagatawa. Hindi na nga lang pwedeng iparinig kasi mga lukang usapan talaga. Nakakatuwa mga kagala talaga, ang saya kapag mga ganitong lipatan ng bahay. Ayan mga kagala, nakatapos na kami sa paggawa ng bilo-bilo kaya dumako naman kami dito sa pagbabalat ng kamote saka ng ubi. Napakaganda mga kagala ng ubi ni Ate Muna, yung hipag ko, bigay niya yan, talagang ubing-ubi siya, saka mayabo yung kanyang laman, kaya naman kami ito ang tuwa habang binabalatan. Fast forward na tayo mga kagala, hindi na nga ako nakasubaybay sa pagluluto nila ng isang kawang bilo-bilo dahil umuwi muna ako ng bahay para magpakain ng aking mga hayop. At sa aking pagbabalik ay okay na at sold out na agad-agad. Ganon katindi mga kagala, ganon kasarap yung bilo-bilo dito. Ang mahalaga noon ay masaya si Nanay Liti sa kanyang kaarawan at sa paglipat nitong kanilang bagong tahanan. Nakakatuwa talaga mga kagala ko. Sabi nga wala nang ibang masasaya pa. Ang panahon ay parang bumabalik lang. Noong mga panahong tayo ay bata pa, tuwang-tuwa ang ating mga magulang kapag napasaya ang ating mga anak. At ngayon namang umiidad na ang ating mga magulang, ang anak naman ang tuwang-tuwa kapag napapasaya ang ating mga magulang. Ganun lang mga kagala kasimple ang buhay. Sabi nga habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, pasayahin natin sa abot ng ating makakaya. At ayan, kitang-kita naman natin na talagang halos walang pagsidla ng saya si Nanay Liti. At nang makatapos na rin naman akong kumuha ng souvenir ayon sa kanilang paglalambing para doon naman ay may mapanood sila. Sabi nga memories din. Kumain na rin ako mga kagala, nagmerienda na rin ako nitong bilo-bilo. Masarap naman talaga mga kagala itong bilo-bilo lalo na kung may langka. Sayang nga lang kasi wala kaming nakuhang langkang hinog. Pero talagang masarap to mga kagala, panalo.
Habang nga ako ay kumakain, busy sila sa kanilang pagkukwentuhan at natutuwa naman akong makinig. Iba rin talaga mga kagala yung saya kapag ganitong sama-sama sila. Minsan-minsan lang kasi silang magkita-kita kaya pag sila ay nagkukwentuhan nakakatuwang tingnan kapag sila ay ganyan nag-uumpukan. Makalipas lang ang ilang sandali ay hindi na rin kami nagtagal. Inaya ko na rin si mama dahil sinundo ko lang talaga siya kaya ko siya ibinalikan dahil may ginagawa pa kami sa bahay. Ito nga pala mga kagala yung harap ng bahay nila dito, kalsada siya. Yan ang isa sa dahilan kung bakit dito ng anak niyang panganay ginusto na magpatayo ulit ng bagong tahanan para makapaglakad-lakad si Nanay Liti. Yun nga, uuwi na rin kami at isasabay na rin naming umuwi itong si Chaliti namin. Kapitbahay lang ito namin mga kagala. Liti pa rin. Si Nanay Liti na lumipat ng bahay, si Chaliting kapitbahay namin na ito. At ang mama ko ay Liti rin. Nakakatuwa, di ba? O paano mga kagala? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ingat kayo palagi. Bye!